May isang tropical depression na buo sa silangan. Ito na ba ang susunod na bagyong papasok sa bansa? Habagat patuloy na nagpapaulan sa Luzon. Magandang araw Pilipinas, narito na ating weather updates para ngayong araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Kung kayo ay nasa Luzon, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng habagat, may isang mahalagang bagay na tayong dapat kailangang bantayan ngayong araw. Patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon ang southwest monsoon o habagat at may mga lugar na makakaranas ng mga pag-ulan na maaring maging katamtaman o hanggang paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. At hindi lamang yan, may bagong tropical depression na namataan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ang dating minomonitor na LPA-08D na ngayon ay nakapagtatag ng sirkulasyon at nag-upgrade bilang isang tropical depression. Ngunit bago tayo kabahan, kaya ang malaking tanong, may banda ba ito sa ating bansa? Bakit naman tila hindi pa rin tumitigil ang ulan sa ilang bahagi ng Luzon? At alin nga ba ang mga lugar na dapat nating bantayan ngayong araw? Yan ang ating pag-uusapan sa ulat na ito. Kung gusto mong maging updated sa panahon, i-like, i-share at mag-subscribe lang dito sa ating channel. Mga kababayan, unahin natin ang pinaka-importanting development ngayong araw, ang dating low pressure area o LPA-08D na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay lumakas at naging tropical depression na may lokasyon sa layong 1,925 kilometers east ng extreme northern Luzon. May lakas itong 45 kilometers per hour at maximum sustained wind na 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pa east-northeastward at napakabilis na paggalaw nito na umaabot sa 45 kilometers per hour. Mga kababayan, ngayon mahalagang maintindihan natin ang lokasyon nito ay halos 1,925 kilometers na layo mula sa extreme northern Luzon ay napakalayo pa dito sa ating bansa. Kaya sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ito nangangahulugan na may paparating agad na bagyo sa ating bansa. Patuloy itong minomonitor at kung paano mababago ang sirkulasyon nito, kung saan ito tutungo at kung paano ito kikilos habang nasa labas pa ng ating monitoring area. Dahil sa tropical weather system, hindi lamang ang lakas ang tinitingnan, mahalaga rin ang lokasyon, movement, speed, direction, at atmospheric condition ang magiging interaction nito sa iba pang weather system. Kaya kahit malayo ang tropical depression, patuloy pa rin itong minomonitor. Ito ang gusto kong maintindihan ninyo mga kababayan, huwag agad matakot dahil lamang may bagong tropical depression o nabuong bagyo sa labas ng PAR. Ang pagkakaroon ng tropical depression sa labas ng PAR ay hindi otomatikong nangangahulugan na tatama na ito sa ating bansa. Ang mahalaga ay ang forecast track at ang magiging pagbabago ng sistema sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ang sistema ay kumikilos pa east-northeastward at hindi ito didiretso patungo sa Luzon. Kaya ang immediate weather concern ng bansa ngayon ay hindi ang bagong tropical depression. Ang mas direktang concern natin ngayon ay ang habagat. Kaya ngayong araw, ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing weather system na nakakaapekto sa parte ng Luzon. At ito ang dahilan kung bakit maraming bahagi ng Luzon ang patuloy na nakakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At hindi naman ibig sabihin na buong araw at tuloy-tuloy ang pag-ulan sa lahat ng lugar. May mga pagkakataong magiging mahina lamang ang ulan at may mga oras na titila, ngunit maaari rin itong biglang lumakas lalo na kapag nabuo ang isang thunderstorm clouds. At dito tayo kailangan maging maingat dahil kapag ang lupa ay ilang araw nang nakatanggap ng mga pag-ulan, mas mabilis magkaroon ng flash flood, pagbaha sa mga mabababang lugar, pag-apaw ng mga sapa at ilog at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa bundok. Kaya ang rainfall forecast ngayong araw ay hindi dapat tingnan lamang bilang isang simpleng ulan. Ang dapat nating isipin ay gaano karami ang ulan, gaano katagal ang pag-ulan at gaano kabasa na ang lupa mula sa mga nakaraang araw. Ngayon, dumako naman tayo sa ating heavy rainfall outlook. Puntahan natin ang rainfall outlook ngayong araw, August 12. May inaasahang rainfall accumulation na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters na buhos ng ulan sa mga sumusunod na lugar. Dito sa bandang Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, ito ang mga lugar na kailangan mas tutukan ngayong araw.
Ang 50 to 100 millimeters na buhos ng ulan ay hindi maliit na volume ng ulan. At kapag ang ganitong dami ng ulan ay bumagsak sa loob ng isang limitadong panahon, maari magkaroon ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga drainage system, waterways at mabababang lugar. Mas mataas pa ang maaring maranasan sa ilang mountainous at elevated areas. Bakit? Dahil kapag dumadaan ang moist air mula sa habagat at umaakyat sa kabundukan, maaring mas maging favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng mga ulap na may ulan. Kaya hindi lamang coastal at lowland areas ang dapat bantayan, pati ang mga lugar na malapit sa kabundukan. At may isa pang napakahalagang paalala. Maaring lumala ang epekto dahil ang significant antecedent rainfall, sa simpleng salita, basa na ang lupa dahil sa mga naunang mga pag-ulan. Kaya kahit hindi sobrang lakas ng ulan sa isang partikular na oras, kung basa na ang lupa at mataas na ang tubig sa mga ilog at drainage channel, mas mabilis pa rin maaring magkaroon ng flash, flood, flooding o landslide. Para naman sa lugar ng Metro Manila, ang forecast ngayong araw ay cloudy skies with scattered rain at thunderstorm. Ang pangunahing dahilan ay ang southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi imposibleng magkaroon ng mga oras na makulimlim lamang at walang ulan. Ngunit maaring bigla ang makaranas na pagbuhos ng ulan, lalo na kapag may thunderstorm cells na dumaan sa Metro Manila. At dahil nasa urban area tayo, isang bagay ang dapat nating bantayan, ang flash flooding. Kapag malakas ang ulan sa maikling panahon, maaring hindi agad kayanin ng drainage system ang dami ng tubig. Kaya maaring mabilis na tumaas ang tubig sa ilang kalsada, underpass, low-lying communities at flood-prone areas. Kung aalis ngayong araw, maaring habit ay ang pag-check muna ng latest rainfall at flood advisories bago bumiyahe. At kung nasa sasakyan at biglang bumuhos ang malakas na pag-ulan, huwag piliting dumaan sa baha kung hindi malinaw ang lalim ng tubig. Para naman sa ibang bahagi ng Luzon, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Ang weather condition ay maaari pa ring maimpluwensyahan ng southwest monsoon, at kapag may thunderstorm, maaari magkaroon ng moderate to heavy rainfall. Malalakas na pagbugso ng hangin, kidlat at posibleng flash flooding. Kaya kahit isolated rain shower, ang forecast hindi ibig sabihin na zero ang posibilidad ng malalakas na pag-ulan. Ang isolated thunderstorm ay maaring localized ngunit intense, maaring mag-araw sa isang bayan, habang sa ilang kilometro lamang ang layo ay malakas naman ang mga pag-ulan. Ito ang normal na katangian ng localized thunderstorm. Ngayon naman sa Visayas at Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain shower o thunderstorm. Ang pangunahing dahilan ay localized thunderstorm. Ibig sabihin, hindi inaasahan ang malawakang monsoon rain na katulad sa ilang bahagi ng Luzon. Ngunit hindi pa rin ligtas sa biglaang mga thunderstorm, at kapag severe thunderstorm ang nabuo, maaaring magkaroon ng flash flood, localized flooding at iba pang hazards. Kaya kahit wala sa main rainfall zone, manatiling alerto lalo na kapag madilim na ang kalangitan at nagsisimula ng dumami ang thunderclouds. Para naman sa ating mga kababayang mangingisda sa Northern at Western Luzon, mas mataas ang wave condition. Umaabot sa 2.1 hanggang 3.4 meters ang taas ng alon ang forecast coastal waters dito. Kaya bago pumalao, tingnan ang latest marine condition, at kung may mga thunderstorm o biglaang pagbabago ng panahon, huwag ipagsapalaran ang kaligtasan. Ang dagat ay maaring magbago ng kondisyon ng mas mabilis kaysa inaasahan. At ngayon mga kababayan, ang pinakamahalagang dapat nating abangan sa mga susunod na 24 oras. Una, ang lakas at lawak ng habagat. Kung mananatiling aktibo ang southwest monsoon, maaring magpatuloy ang pag-ulan sa western at central portion ng Luzon. Ang ikalawa ay bagong tropical depression. Kahit malayo pa ito, mahalagang makita kung magpapatuloy ba ang galaw at bilis nito papunta sa east-northeastward movement, at kung paano magbabago ang intensity nito. Ang ikatlo ay ang rainfall accumulation. Ito ang pinakaimportanteng local concern dahil minsan hindi isang bagsakang malakas na ulan ang nagdudulot ng malaking problema. Maari itong maging kombinasyon ng ulan ngayon, ulan kahapon at basa ng lupa. Mataas na tubig sa ilog at panibagong thunderstorm. At kapag nagsama-sama ang mga ito, mas mabilis tumaas ang flood risk at pagbaha sa inyong lugar. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. My heart
trust in Him and He helps me. Mga kababayan, sa bawat araw na may pangamba, problema o hindi natin alam kung ano ang darating, tandaan natin na hindi natin kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Ang Diyos ang ating lakas at pananggalang. Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, binibigyan niya tayo ng tapang na magpatuloy sa buhay. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.